Okay, so Friday, June 28, 2024, last Friday ng Hunyo. Okay, so may nag-special request kasi sa akin. This is our daily episode 3499, 3500, and 3501. Pero gagamit ho tayo ng tawag nito, gagamit tayo ng taro. Dahil may nag-request sa akin na gusto niyang malaman yung taro. So, ngayon ito, this is a day-to-day life na reading ngayon So, take note. Ngayon ito, sa buhay-buhay natin. So, yung mangyayari, kukuha ko dito ng 3. No, ito yung general sa buhay natin, sa pamilya natin. Ganito, ganyan, you know. Kuha tayo dito 3 Una, that's the Ace of Wands. Pangalawa, the Six of Wands. And pangatlo, the Three of Wands. Nako, ayan puro pagmamahal, no? So, ibig sabihin, the Wands symbolizes love together with cups. Pero most of the time, kasi general reading natin ito, ngayon, no, kung makikita ninyo, yung Ace of Wands kasi, ibig sabihin nito, merong mga paparating na mga blessings sa buhay ninyo. So, posible, kung hindi direct sa inyo, pwedeng sa husband nyo, no? Within the family members. Tapos dito, ito naman kasi victory. This is a victory card na nag-i-enjoy ikaw. Posible na natutuwa ka sa isang achievement, no? Meron kang mga plano sa buhay or meron kang job application na matatanggap ka. Yung iba naman dito, it's either the mid-year, incentives, promotion, yung salary ninyo. And then siguro, may mga ibang tao kasi na yung success hindi lang dahil sa pera, kundi posible na kapag may nanliligaw, may wedding proposal, may engagement proposal, ito yun. It will be successful. And then, ito kasing Three of Wands, foresight kasi ito. So, this will be the future. So, posible na, right after this week, may pag-iisipan ka, may paglalaanan ka, may ibang parte ng buhay na plano sa buhay mo, na pag-isipan mo. Posible, tawid dagat ito. Posible, sa isang relasyon, ito yung LDR, no? Na nag-iisip, no? Kung ano yung gagawin mo. Ito yung mga bagay-bagay. Kasi, pakatandaan nyo, hindi naman kasi lahat nakukuha agad natin. Dito, kung merong mga paparating na blessings at nasasagot yung mga prayers natin, dito naman, sa pangatlong baraha, meron kang dapat isaalang-alang. At ito yung pinakamahirap. Kasi, kalimitan sa mga Pilipino, nagsasakripisyo sa larangan ng pag-ibig dahil sa finances. So, ando doon naman yung pamilya na kailangan mong umalis para sa kinabukasan ng pamilya mo. Yung pinakamatindi sigurong pag-sacrifice is yung mga single parent, no? Tapos yung mga grandparents na nasa kanila yung mga apo nila, sila pa din nagpapakain, nagpapaaral, nag-aalaga. Sa mga anak naman, no, na hindi kayang iwanan ang mga magulang na may sakit, isa din itong malaking sakripisyo. Kasi minsan, nagiging dahilan din yan kung bakit hindi gumaganda yung takbo ng relasyon. Dahil pinag-aawayan, no? Hindi lang dahil sa pera, hindi lang dahil sa third party, pinag-aawayan din ito. Kasi, sasabihin, hindi muna ako magpapakasal sa ngayon kasi may inaalagaan akong magulang ko may sakit. Kailangan ko munang magtrabaho para sa mga anak ko. Kailangan ko munang bayaran yung housing loan ko para sa amin, sa kinabukasan namin. At saka siguro yung pinakamasakit, no, na maranasan mo o maranasan ng isang tao is ito yung buhay na ang buong akala nila masagana.
Pero ang hindi nila alam, gumagawa ka pa ng paraan para mailagay mo sa establisado na sitwasyon ang mga mahal mo. Kasi bigas ngayon higit 3,000 isang sako, 'di ba? Ulam, wala nang ulam na mabibili na 100 per kilo. Most of the time nasa 200, 300 per kilo. Pwede 'yun kung madiskarte, no? Pero 'di ba yung iba kasi nagtatanim na sa backyard nila, yung iba gumagawa na ng hanging plants para magkaroon ng veggies sa wall or sa kung saan-saan. Ngayon, yung siguro dito sa side na ito, no? Magpasalamat na lang tayo na merong paparating na blessings. At yung sa gitna is yung mga achievements na inaasahan natin. And then dito sa pangatlong baraha, ngayon pa lang pag-isipan nyo na kung saan banda, 'di ba? Kasi mahirap man, masaklap man, minsan alam mo soulmate mo 'yan. Ramdam mo twin flame mo 'yan. Pero hindi mo kayang isagip dahil priority mo mga anak mo, priority mo mga magulang mo, kapatid mo, kasi yung mga magkakapatid, no, hindi lahat ng eldest, kasi meron minsan nasa gitna, nasa bunso, mas maswerte sila, and then they try to do their best talaga na makasurvive yung siblings nila for them to be able to help each other, na i-boost yung blessings or i-grab yung pagkakataon na binigay dito ni God. Kasi 'di ba, dito nakasalalay yung sinasabi, strike while the iron is hot, kasi hindi sa habang panahon malusog ka, hindi sa habang panahon binata or dalaga ka or malakas sa pangangatawan mo. Darating ang panahon, pag-isipan mo, tatanda ka din, lilipas din ang pagkakataon, darating din sa punto na at the age of 40 onwards, hindi ka na pwedeng mamasukan sa mga malalaking kumpanya, lalong-lalo na kung yung mga trabaho is mabigat. 'Di ba? Ang daming changes. Pero ito ngayon, this is a specific request ng ibang clients ko na I will be using tarot cards for this edition. And then, thank you so much sa lahat-lahat ng sumusuporta pa din. At sa gustong mag-donate sa Piso Caravan for tomorrow, let me know po. And sa gustong magpa-ritual, magpa-reading, book lang po kayo. Okay? Yun na. Message nyo lang po ako if you do have inquiries. Nasa link po yung bio ng YouTube, bio ng Facebook ko. Please do support and thank you so much. This will be our daily episode, the Tarot Edition. Thank you.